Huwag mong banggitin ang pangalan. May isang baryo sa probinsya kung saan may mahigpit na babala ang matatanda. Kapag may kumatok sa 3:00 ng madaling araw, huwag kang magsasalita. Lalo na raw kapag kilala mo ang boses. Isang gabi, mag-isa si Lina sa bahay. Umuwi ang kanyang mga magulang sa Karatigbayan at naiwan siyang nagbabantay. Tahimik ang paligid, walang aso, walang kuliglig. Masyadong tahimik. 2:30. Biglang may kumatok. Tok tok tok. Mahina. Mainat. Parang ayaw makaistorbo. Napahinto ang hininga ni Lina. Kinuha niya ang cellphone, walang signal. Muling kumatok. Tok tok tok. At may boses na tumawag mula sa labas. Lina, anak, buksan mo eh. Nanlamig ang buong katawan niya. Boses iyon ng kanyang ina. Ngunit naalala niya wala sa bahay ang mga magulang niya. Lina, giniginaw ako, muling sabi ng boses, mas malapit na ngayon. Parang nasa mismong pinto na. Umiyak si Lina ng tahimik, tinakpan ng bibig. Pinilit niyang huwag magsalita. Maya-maya, may narinig siyang kalmot sa pinto. Mabagal. Paulit-ulit. Creak, creak. Alam kong nariyan ka, bulong ng boses. Ngunit ngayon, hindi na ito tunog tao, parang dalawang boses na nagsasalita ng sabay. Biglang may kumatok sa bintana. Lina, ni. Sa pagkakataong ito, boses ng ama niya. Nagsimula nang bumukas ang pinto kahit walang susi. Doon niya napansin. May anino sa ilalim ng pinto. Mahaba. Baluktot. At may daliri na sobra sa 5. Napapikit si Lina at napausal. Mae. Biglang tumahimik ang lahat. Walang tunog. Walang galaw. Pagdating ng umaga, umuwi ang kanyang mga magulang. Bukas ang pinto. Wasak ang bintana. At si Lina. Nakatayo sa sulok ng kwarto. Dilat ang mga mata. Hindi na kumikibo. Nangyakapin siya ng kanyang ina, mahinang bumulong si Lina. Mahuwag na huwag kayong kakatok sa 3:00. Ngumiti si Lina. Pero hindi iyon ang ngiti ng anak nila.